long time no vlog, no time no video sa ating YouTube channel. So, upload tayo ngayon. First video of the year. Sorry guys na medyo konti yung uploads. Lalo na yung latter part of last year, yung mga bare months. Sobrang kumonti rides namin. Pansin nyo naman yung mga upload ko, naging puro track oriented. Kasi naging ganun yung path nung ibang Rat-Rat Boys. Hindi na nagkakalsadeng iba eh. Parang tapos na sila sa era ng pagmumotor. Lalo na ako, nagiging ride ko lang Marilake, Makati, paulit-ulit eh. Hindi ko na ginagawa ng long form video kasi same lang eh. Wala nagbago. Pero yan, ngayon, ride tayo papuntang Ride Academy. Alright, pagas muna tayo. 500? For sale. Pabiro ko na sinabi pero kino-consider ko na rin talaga ibenta to. Yun nga, medyo nagfo-focus sa iba't ibang trip na. Di na talaga siya nagagamit eh, lalo na yung last year. Nakikita ko nasa garahe lang siya. Ako naman nung mga umpisa, nagra-ride akong solo pero pag paulit-ulit kasi boring eh. Yung main reason ba't ako bumili ng big bike, ba't ako nag more than 400cc, dahil yung mga tropa ko naka big bike. Syempre yung parang plano na may mga ride, lugi ka pag hindi ka bumiling big bike kasi sila mag-expressway. Yun yung dahilan ba't ako bumiling 500cc. So isipin nyo, nabili ko to September 2024, tapos around May or June 2025, 6K odo na siya. 8 months, within 8 months, di ba? Nalagyan ko siyang 6K odo. From June or July hanggang ngayon, kita nyo 8.3K odo na pa lang siya. Around 9 months ba yun? 8 months. Wala pang 3K dinagdag ko. Ganun kumonti yung rides namin. Pero okay lang yan, habang di pa natin binibenta, enjoyin lang natin. If nagagamit ko to sa purpose talaga na binili ko siya, which is rides, long rides kasama tropahan, this is a very good bike. Classic engine na ng Honda ito eh. 500cc, 471cc. Gearing niya, yung tuning sa kanya is torque based. So, street use, pag gusto ko ma-overtake, konting twist ng throttle, overtake ako, di ba? In highway speeds, pag medyo mabilis ka na, nasa 100 kph ka na, dahil yung design nito, long wheelbase, based kasi siya sa Rebel, napaka-stable niya, even in higher speeds. So, hindi nangyayari sa akin yung death wobbling. Then next, sa kalsada naman, hindi siya ganun kabigat kasi upright position ka, very relaxed. Pag patigil-tigil yung traffic, tulad na yung Philippine traffic ngayon, dito hindi ka mahirapan. Bakit? Upright position ka eh. At the same time, seat height niya is hindi kasing baba ng Rebel, pero since trinay nila gawing scrambler look itong CL500, pinataas nila yung seat height. So hindi ka sobrang baba sa ground, hindi rin sobrang baba ng ground clearance mo. Pag may mga lubak, kayang-kaya niyang sagasaan yung lubak, hindi sasayad yung motor mo sa lubak or sa kalsada. Yun, ang ko lang talaga is di ko na nagagamit para sa purpose na binili ko siya. Nagamit ko siya or magagamit ko siya sa purpose ng pagbili ko sa kanya, actually this is a bike to keep. Like yung iba sasabihin, mabibitin ka 500, 400cc. Hindi. Kasi itong bike na to, barely 500, 471cc. Second gear niya kaya mag 100 kph. Diba isipin niyo yun, 100 kph, konting kalsada na ng expressway mo lang magagawa yun sa Pilipinas ng legal. Ng legal So if sasabihin mo mabibitin ka sa power ng bike, well, actually hindi. Kasi 100 kph, second gear, may 4 na gear ka pang pwedeng itaas. So, saan mo gagamitin yun? Hindi ko nga nire-race track. Diba? Expressway. May limit din naman sa expressway, di naman unli dun. Paano magiging mahina? Paano ko kulangin sa power with this bike? Masyado ko naman na pinupuri itong motor na to. Bigyan natin ng konting cons. Mga negative sides ng CL500. First negative side is yung positive side din niya kanina, mahabang wheelbase. Since mahabang wheelbase ni CL500, when you want to flick the bike and you want to make it lean, you need to exert more effort compared sa ibang bike. Hindi siya ganung flickable. Even though, kaya naman, pero you need to exert more effort. Actually, yun lang yung con. Maybe mabigat siya. Wet weight is around 193 kilos, 190.
So, compared to other bikes, mas mabigat siya. Wala, yun lang. Actually, yun lang yung naiisip kong con. Night ride muna tayo with some of the Rat boys. Tagal kasi natin hindi nalalabas ng motor. Sulitin natin. Hey, nakakamiss mag-ride, no? Isa sa mga na-miss ko na ride, yung long ride. Nag-iisang long ride ng Rat boys, which is yung Subic ride namin noong December 2024. So, bago-bago pa to nun. Kaso, pagdating namin Subic, wala na kaming budget sa mahal ng toll, pati ng gasolina. Nagkape lang kami doon, sabay uwi na rin. Wala kaming ginawa sa Subic, kundi pumunta lang, nagkape, uwi. Pero yun nga, yung purpose ko ng pagbili nitong Honda CL500 is number one, classic bike siya, gusto ko yung itsura. Tapos yun, long wheelbase siya, stable siya sa higher speeds. Problema nga lang, after nung Subic namin noong 2024, hindi na nasundan. Grabe no, ang aga. Nabuhay ka rin. Dito pa yung makina mo ah. Ano yan eh, ginaganon ko lagi yan eh. Welcome back sa mga night rides with Rat Boys. Pero dyan lang kami, quickie coffee ride lang, tambike. Ba't ko biglang kinonsider motorsport at i-let go yan? Kasi wala nang ride ng rat. Bumili ako ng pang-ride eh. Pili ko nga sa susunod ako na lang mag-isa mag-ride. Hindi, pag narinig ko na ride tapos traffic area, sige, pass. Alright, tapos na ating ride. CL500 S 8.3 kay Odo. Sobrang solid bike. Di ako pinahamak nitong bike na to. Handling, di siya mahirap pili ko. Mas kailangan mo lang i-effort yung pag-steer. Braking is okay for its power. Single disc lang, front and rear. Di siya ganun kalakasan na brakes, pero again, you're not using a high performance engine. Di siya ganun kabilis. Sakto lang. Sobrang solid if pang daily use, expressway rides, long rides, solid. Unfortunately, babago priority natin, babago preferences, and we need to let go of this bike. And thank you again, CL500, for keeping me safe, letting me enjoy. Sobrang solid experience having this bike. Again, sana yung makakuwang owner dito, ma-appreciate din siya. And sana mas magamit siya nung next owner. Alright? Last ride. Thank you.